dumali na naman tong DOJ natin eh. Kaya walang nasosolve na krimen ito eh. Hindi ko maintindihan talaga itong Department of Justice. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Para silang asong parang pusa, hinahabol yung sarili niyang buntot. Paikot-ikot. Kita nyo etong Anson K. Diba? Na ayan na naman, palagay ko ipabonjing-bonjing na naman ang investigasyon dito at inaanunsyo na agad. Wala pa kang klaro eh. Wala pa nga naaaresto. Parang Tebes all over na naman ito eh. Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang. Bumanat na agad, nagkonektado daw sa Pogo. Nilagyan niya kagad. Pero, in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitignan nyo pala lahat ng angles eh. Ano ba yung ibang angles? Ba't Pogo lang ang lumabas? Speaking of hindi tama, ako, natatawa ako rito sa nangyayari na naman eh. Keystone Cops na naman eh. Ano yung Keystone Cops? Hindi po. Yung mga pulis na kengkoy. Yung mga bugoy-bugoy na kengkoy na mga pulis na walang nahuhuli. I-google nyo Keystone Cops. Gayahin nyo si Dan Fernandez. I-google nyo yung Keystone Cops. Ito yung kidnapping ni Ginoong Anson K. Na nakakalungkot, na napatay. Kasama ng kanyang driver na si Armani Pabilio. Kawawa. Unang-una, ito na naman, dumali na naman tong DOJ natin eh. Kaya walang nasosolve na krimen ito eh. Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang. Bumanat na agad, nagkonektado daw sa Pogo. Nilagyan niya kagad. Nilagyan agad ng tagline. Conclusion. Pero, in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitignan nyo pala lahat ng angles eh. Ano ba yung ibang angles? Ba't Pogo lang ang lumabas? Parang sinisisi nyo pa yung biktima eh. Mali. Kaya na-offend yung pamilya ng biktima. Namatayan na nga. Kung ano-ano pa sinasabi nyo. Yan ba'y sigurado kayo? Na Pogo. Kasi Kengkoy eh, baka naman yan parang, babalik na si Tebes, extradition. Ano nangyari? Hindi naman nakabalik eh. Babalik na si Tebes, nasa airport na bukas, nagtakbuhan yung mga reporter doon, wala naman nangyari. Yung anak ni Tebes, nanunuhol, yung pala, hininga ng suhol, hindi nagbigay. Puro fake news eh. Alam mo itong si dating Congressman Kits Belmonte, kilala ko to, alam nyo, matinong tao ito eh. Alam nyo kung paano nasabi kong matinong tao. Naging suspect ito doon sa tangkang pagpatay kay dating Gobernador Arman Sanchez, yung bodyguard niya at saka yung security niya na pinasabog. Di nagkaroon ng warrant, nagtago. Ako ang abogado ni Arman. Later on, na-absuelto sila. Kasama yung nasirang Ricky Recto, dating vice-gobernador ng Batangas. Kapatid ni Secretary Ralph Recto. Mga kaibigan ko to, kaya lang sabi ko, pasensya na, trabaho lang ito. Dapat ito mga tong galit sa akin eh. Dahil biro mo. Dahil sa akin, nagtago sila ng matagal na panahon. Talaga? Pero nagkita kami. Sabi ko, pasensya na pare. Anong na-absuelto na sila, na-lift na yung warrant. Ang tagal niya taon, nagtago yung mga yan. Pasensya na kayo ha. Hindi, sabi niya, pare, okay lang yan. Alam naman namin ang trabaho ng abogado. So, matinong tao. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi ko naman talaga. Ang hindi naman po ako nagsabi na sila ang dapat idemanda. Pero nung na-absuelto na, okay na kami. Si Ricky, namatay yung tatay ko, umaten pa. Dapat ganyan. Ganun nga. Kahit sa eleksyon, isang araw lang sila galit. Tapos, isang araw lang ang eleksyon. Dapat ganun. Dito wala nagtatanim ng galit eh. Dinadala pa sa Hague. Mali. Biro mo mali yun. Yung sa Amerika, yung ballerina, yung babae. Na ikinulong, American citizen, kinulong sa Russia. Ordinaryong mamamayan. Pinilit ni Trump na ibalik sa Amerika. Yun, nakabalik na. Ang galing, pinaglaban niya. Ayun. Tayo, baliktad. Yung dating Pangulo natin, ibinibigay natin sa ibang tao. Yung tao na nagligtas sa atin na maging narco state. Pero, hindi ko naman sinasabing masama, pero yung mga mamamayan, hindi ko naman sinasabing hindi katungkulan ng ating gobyerno. Charged with cocaine trafficking. Binabalik natin dito. Bakit yung charged with cocaine trafficking kinukuha natin? Kasi mamamayan natin. But yung dating Pangulo, binibigay natin. Di ba? Bago yung sa Qatar,
Oo nga. Yung katarngahan na nangyari sa kanila, sabi nila inaresto daw dahil nagprotesta kay Duterte, parang tinatakot nila yung mga mamamayan natin sa ibayong dagat. Hindi naman pala totoo. OFW. Oo, hindi naman pala dahil doon na aresto. At sabi nila, di ba, kinausap na daw ni Pangulong Marcos yung gobyerno ng Qatar kaya Absuelto. napakawalan. Oo. Hindi pa pala nakakausap na pinakawalan nag-credit grabbing pa yan ang nangyayari sa gobyerno ito. Kaya nga itong ang ini-interview ako no sa kriminalidad, itong Anson K, diba? Na ayan na naman, kengkoy na naman ang investigasyon. Palagay ko ipabonjing-bonjing na naman ang investigasyon dito at inaanunsyo na agad. Wala pa ngang klaro wala pa nga naaaresto. Parang Tebes all over na naman ito Hindi ganyan ang investigasyon. Sinasabi nila yung iba daw privilege. Ba't yung Pogo nilik nyo? Yung iba privilege. Hindi ko maintindihan talaga itong Department of Justice. Kingkoy. Baka naman sir yung spokesperson lang ewan. niya. Si Secretary Rimulya mismo nag-a-announce Basahin nyo yun. Talaga? Parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Para Oh my silang God. asong parang pusa hinahabol yung sarili niyang buntot. Paikot-ikot. Kita nyo sabi ko nga sa kanila, bagamat natutuwa ako na nagsalita na yung Chinese community, Opo. nalulungkot din ako na kinailangan pa na isang miyembro nila ang Mawala. maging biktima ng karumaldumal na krimen para sila magsalita. Oh my Kasi wala naman nagsasalita ng ordinaryong tao. Ang nire-rape, pinapatay, kinikidnap ng mga adik dahil lumaganap na naman ang drug addiction. Opo. Dahil nga wala lelembot-lembot ang gobyerno Parang natin. wala na tayong tagapagtanggol. Ang problema kasi, psychological yan. Yang epektong yan. Kasi, pag nakikita ang gobyerno ay mahina, ang gobyerno ay hindi sumusunod sa batas, na sila mismo ay lumalabag sa batas, psychologically, subliminally, nagtitrickle down yan sa mga kriminal. Oh my Uy, God. naku! Yung mga pulis takot sa atin, gina-justify pa nga, di ba sinasabi, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay addict. Pinagtanggol pa. Oo, di ba? Yung iba naghahanap buhay lang. Yung pala o di gagamit my na kami God. ng drugs, naghahanap buhay lang pala kami. Hindi ba nila alam, kaya nga drugs yan, kaya nga malaki ang kinikita dyan. Addictive yan, mga pogi. Oo. Nagkakaroon ng either physical or psychological dependence Opo. ang mga tao sa drugs. Kaya nga addict nakaka-addict. Hindi ikaw ang addict, yung mismong drugs yun ang magpapa-addict sa'yo kasi hahanapin ang katawan mo. Ganon talaga ang timpla ng drugs. Kaya nga drugs para ikaw ay ma-addict, umuulit-ulit ka, kumita ng malaki yung mga pusher. Oh my Ako God. sasabihin mo, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay hindi addict. Ma-addict yun. Gumamit yun 1 beses, 2 beses. Sasabihin mo, okay lang, nagtatrabaho ka naman. After 1 week, 2 weeks, addict na yan. My goodness. Sige, ayaw niya maniwala. Ni Chief PNP, gumamit siya. Kasi nagtatrabaho din siya ng late, di ba? Nagpupuyat din siya. Gumamit siya ng shabu. Hindi pala addictive. Tingnan ko hindi siya ma-addict. Pero attorney, para i-assume na isang addict ang isang tao kapag illegal yung drug, di ba? Illegal na nga. Ma-addict yung hindi. The mere fact na gumamit ka, mere possession lang nga Yo. Hawak-hawak mo lang, bawal na. Gagamitin mo pa. Ako sasabihin mo, okay. Anak ng pating. Anong kasalanan nila kung sakali? Sila nag-a-assume na mali pala yung sinasabi. Mali ang leadership, wrong leadership.